So ito yung maganda ngayon. Alas 8 na, may araw pa. Alrighty. Alright, good morning everyone. So today is election day dito sa Canada. Nakalagay yung address and yung pangalan namin. At syempre, kung saan kami mag-election day. Ayan. So, ayan, dalawa yung meron kami. And right now, it's being a citizen dito sa Canada, no? Kailangan mong bumoto. You try to support kung sino yung party or partido na sinusuportahan mo, kung ano yung mga plataforma nila, kung ano yung mga ipapangako nila. We're getting ready after dito sa eyelashes ni Aisha. Dediretso na kami doon sa may election location namin. It started 8:30 in the morning up to 8:30 p.m. So ngayong election din is that yung mga bata may mga pasok. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag election day, walang mga pasok. Pero dito, tuloy ang buhay. After the election, after ng pag-cast mo ng votes, as you all know, iba yung sistema. So may mga party, may mga members of the parliament na representative ng party sa kanya-kanya. So we have the liberal, the conservatives, the NDP. So ayan, mga ganyan. So the majority na may pinakamaraming manalong members of the parliament doon sa kanilang party, yun yung magdidikta kung sino ang uupo na susunod na prime minister. Yung members of the parliament that represents their party, sila yung iboboto mo. So dito sa Manitoba, may mga naglalaban, and isa sa mga, kasi nasa may north kami, isa sa naglalaban is si Kevin Lemuru at saka si Rachel Punsalan, in which one is liberal and one is the conservative. So dun yung sa lugar namin, yung boto ng mga Pilipino doon sa area na yon, I think nahati din siya. Marami, kasi dati solid na na Kevin Lemuru. Pero ngayon hindi ko alam, 50-50. But when it comes to politics, yan yung magdidikta. Yung sa isang boto mo will really help a lot. Ito yung magdidikta na kung sino yung upong prime minister. So katulad sa Pilipinas, kung sino yung pinakamaraming boto doon sa mga bata, doon sa mga candidate, magboboto ka pa rin ng presidente. So dito iba, kung ano yung magandang plataforma, kung ano yung dapat na ipangako or yung mga dapat na mapangako at dapat mapatupad doon sa kanilang mga agenda sa pagboboto, dapat yon masunod dahil pinagkatiwalaan ka ng tao. So yan lang yung update sa sa botohan dito sa Winnipeg or sa Manitoba. Hindi ko alam kung pwede mag-video doon sa voting site. Siguro sa labas pwede, pero yung sa loob, I'm not so sure. So yun lang. And also, nakita nyo naman yung weather, pabago-bago rin. And kahapon din, isang araw pala I decided na mag-fix or ilabas na yung aming couch kasi ang ganda ng panahon ng isang araw. Umabot ng 19 degrees Celsius. So, prepare na namin ni Arya yung mini patio para at least magamit na rin. So, nilinis ko na yung deck, inarrange ko na, tinanggal ko na yung steel na upuan, nilipat ko doon sa kabila. Tapos ang ginawa ko rin is that nilabas ko na yung aming mini patio. So yung paglabas ng mini patio, it will take some time din. Siyempre kailangan mong linisin, pero at least naging maganda na rin naman yung pagkakaayos para at least magkaroon kami ng konting space ulit sa labas. So ayan lang ang buhay Canada. So, a really good shoutout din dun sa mga tao na nandito na sa Canada. Go. X, right? Okay. All good. Thank you. Thank you. You too. So, tapos na kami bumoto ni Aisha. Punta na kami ng
La Grota. So yun yung ano yun? La Grota. It's about 20 minutes drive sa amin. And medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag La Grota, no? Yan siguro isang taon din. Pero yung kasi paborito ni Aisha yung cake. Yan tayo. La Grota. Let's go, Arya. Let's go, mommy. La Grota. Entrance. So, kakatapos lang namin bumoto and mamaya si mama naman din ang susunod. But again, when it comes to politics, ito yung mga bagay na hindi talaga pinag-aawayan, hindi talaga dapat nagkakaroon ng argument. Kasi marami ako nakita sa Facebook post na ito, si ganito iboboto nila, si ganito iboboto nila. So well, we have our own opinion and at some point we have to respect that. It's useless na makipag-away pa kung sino yung kandidato mo. Kaya nga dito sa YouTube, when it comes to politics, you can say what your opinion is, pero hindi tayo pwedeng makipagtalo or hindi tayo pwedeng makipag-argument kung ano yung pinaniniwalaan ng ibang mga tao. Ayan, ganon. Parang buhay Canada lang din yan. Hindi lahat effective yung sinasuggest ng iba, yung ibang mga opinion, yung ibang mga tip, marahil pwedeng mag-work sa'yo, pwede ring hindi. And again, lagi kong sinasabi sa inyo na kung sa tingin nyo magiging mag-work out sa inyo, gawin ninyo. Pero kung sakaling hindi, edi at least you have some input na pwede nyong i-reconsider. Or sabihin na lang natin may input kayo na at somehow pwedeng makatulong sa mga desisyon natin dito sa buhay. Lalong-lalo na dito sa Canada. Ang daming mga decision making na dapat i-consider para maging successful or para maging tagumpay or para maging matagumpay yung mga plano natin or yung mga gagawin natin moving forward. Nakita nyo yung panahon din dito ngayon, pabago-bago. Kanina makulimlim, ngayon medyo maaraw. Pero ngayon medyo lumamig na ulit. So sana nag-enjoy kayo dito sa video na to, and I hope na sana makita ko yung mga comments ninyo. And again, a big shout out din sa mga nagko-comments, nagse-send ng mga messages dito sa Buhay sa Canada, dito sa channel, and I hope that everything is fine doon sa mga nandito na sa Manitoba na nakikipagsapalaran pa rin, kasi maraming mga student, maraming mga work permit ang na-expire na mga kakilala ko na nandito, but then sila yung taong tuloy-tuloy pa rin. And ito, opinion ko lang to, no? I'm not so sure kung paano gagawin ng government ng Canada, kung paano i-track yung mga pasok ng mga open work permit, yung mga tourists na nandito, but I'm pretty sure mahihirapan silang matrack lahat yan. Ngayon, I'm just really suggesting that laban lang dun sa mga tao talaga na gustong maging permanent resident. Maraming mga pagsubok, maraming mga challenges when it comes to permanent residency dito sa Canada. Yung iba, talagang sumusuko, as in talagang sumusuko. And actually, hindi ka naman basta-basta papaalisin ng Canada eh. Kasi tourist ka, kesyo tapos na yung contract mo, yung lamia mo, kesyo yung work permit mo is paso na. There are still ways na pwede mong i-extend to the point na makita mo yung path mo papunta sa permanent residency. But again, ang pinakasumusuko lang dito talaga is yung mga tao na talagang nahihirapan na makipagsabayan dito sa cost of living dito sa Canada. Kasi when it comes to the cost of living, talagang madugo. Talagang pahihirapan ka, o hindi naman papahirapan, but
the challenges are there, and it's really up to you kung hanggang saan yung yung lakas ng loob mo para makipagsabayan dito sa buhay sa Canada. Canada, hindi yan perfect. Ang buhay namin dito sa Canada, it's not a perfect life. Lahat yan may mga challenges and may mga struggles. Pero para sa akin, ano pa yung deepest why mo? Bakit mo ginagawa to? And I think kahit kami, ni Aisha and with the family, we all do have those challenges. And isa lang yung pinaka-why namin to really establish and do it for the family. So, I think everyone, yun naman talaga yung reason bakit tayo lahat nandito. And yun din yung dahilan kung bakit kailangan nating lumaban, kailangan nating magpatuloy, at kailangan nating mag-grow. Ayun, kailangan nating mag-grow dito sa buhay sa Canada. And again, once again, maraming salamat sa pagsubaybay. So, makitrip at makitravel dito. And we'll see you on to the next one. Peace. At ako'y nilalamig na. Let's go.